Magandang hapon sa ating lahat. Mapagpalat, mabiyayang hapon. Tayo ay magsimula na sa ating pananambahan ngayong hapon. Tayo tumayo at awitin natin ang song number 15, Come Thou Almighty King. Number 15. Come Thou Almighty King, help us Thy name to sing. First stanza, sing. Come Thou Almighty King, help us Thy name to sing. Help us to praise. Father, all glorious, or all victorious, come and reign over us, Ancient of Days. Come Thou incarnate Word, gird on Thy mighty sword, our prayer attend. Come and Thy people bless, and give Thy word success. Spirit of holiness, on us descend. Third stanza. Holy Comforter, Thy sacred witness bear in this glad hour. Thou who almighty art, now rule in every heart, and near from us depart, Spirit of power. Last stanza. To the Great One in three, eternal praises be, hence evermore. His sovereign majesty may we in glory see, and to eternity love and adore. Sa panalangin, pangunahan tayo ni Brother Kelvin. Brother Kirk. Tayo po'y manalangin. Ama naming dakila at banal, kataas-taasan sa lahat, aming Diyos na soberano na nagtakda ng lahat ng bagay at nagpapangyari ng lahat ng bagay ayon po sa matalino ninyong kapasyahan at minabuti ng inyong kalooban. Kami po ay muling lalapit sa luklukan ng inyong biyaya at awa upang maghandog ng papuri at parangal sa inyong kataas-taasang kalalagayan. Luwalhatiin kayo at dakilain sa mga kagilagilalas at kamangha-mangha ninyo po mga gawa. Pasalamatan kayo sa inyong kagandahang loob, sa inyong mga biyaya at kabutihan na aming tinatanggap mula po sa inyo, Panginoon Diyos. Sambahin kayo, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Muli, Panginoon Diyos, maraming salamat sa buong maghapon, sa kalayaan na makapaglingkod sa inyo kaninang umaga. Salamat sa paalala, sa mensahe niyo po para sa amin na palagi kami mag-aral ng inyong mga salita at siyasatin namin ang bawat espiritu, Panginoon Diyos, upang kami hindi madaya, lalo na po ngayon, dahil sa teknolohiya, ang inyong mga salita, ang inyong mga katuruan, ay na babahiran ng kasinungalingan, Panginoon Diyos, dahil sa mga lapastangan at masasamang tao, Panginoon Diyos. Patuloy niyong ang banal na espiritu ang gumabay sa amin palagi, sa aming pag-aaral, at mapanatili namin ang pananampalataya, at ito'y aming tatayuan, Panginoon Diyos. Lahat kami ay magsilago sa pagkaalam, sa biyaya, at sa pagkakilala, pagkaalam sa aming Panginoong Hesukristo, Panginoon Diyos. At dalangin namin, Panginoon Diyos, na kami inyong bagabagin sa aming mga kasalanang nagagawa. Patawad, Panginoon Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga
kalikuan, kami po inyong ituwid. Sa aming mga pagkakamali, palagi nyo kaming itama, Panginoon Diyos. At huwag niyo po hayaan na kami magkaroon ng kaligayahan sa mga kasalanang ito. Bagkus kami magkaroon kami ng kalungkutan at kamuhian sa aming mga sarili. Kasuklaman namin ang kasalanan gaya ng pagkasuklam ninyo sa kasalanan, Panginoon Diyos. At nawa, Panginoon Diyos, mangyari ang inyong kalooban sa amin. Tulungan nyo kami sa aming mga abang kalalagayan. Tulungan nyo kami sa mga bagay na hindi namin kayang gawin sa aming mga sarili. Lalo na po't ang laman ay umiiral pa, Panginoon Diyos. Tulungan nyo kami at samahan kami tuwing ang tukso ay nariyan sa aming paligid, Panginoon Diyos, na kami hindi mahulog sa kasalanan. At kung inyo man tulutan, Panginoon Diyos, mangyaring ito po sa aming ikabubuti at hindi sa ikapapahamak, Panginoon Diyos. Dalangin namin, Panginoon Diyos, sa pananambahan namin ito, ay gabayan kami ng banal na Espiritu. Puspusin niyo po ng inyong banal na Espiritu ang inyong mga ngaral upang ang inyong mensahe ay makarating sa amin at buksan nawa ng banal na Espiritu ang aming kaunawaan, ang aming mga puso, Panginoon Diyos, upang mapag-unawa namin at mabatid namin ang mensahe niyo po sa amin sa gabing ito, Panginoon Diyos. At tulungan niyo kami na ito'y aming maipamuhay at maipangaral din sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga katrabaho at mga kaibigan, Panginoon Diyos. Dalangin namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang mga karamdaman nila, kayo'y sa kanila, sa inyo sila makakuha ng kanlungan, Panginoon Diyos, ng comfort, Panginoon Diyos, at maintindihan nila ang purpose nito sa kanilang buhay, Panginoon Diyos. Patuloy niyo silang bigyan ng kalakasan na mapagtiisan ang mga karamdamang ito, Panginoon Diyos. At dalangin namin na patuloy niyo kami sasamahan, Panginoon Diyos, sa aming pamumuhay, Ama. At magliwanag ang liwanag ng aming Panginoong Hesukristo at kayo po ang maluwalhati. Sa aming kalagitnaan, kayo po ang maitaas at ang bugtong ng inyong anak, Panginoon Diyos, ang aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng ito ay aming dalangin, papurit pa sa salamat sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin, papurit pa sa salamat. Amen. Please be seated. Sundan natin ang ating pag-awitan. Song number 17, O Worship the King. Number 17. O worship the King. First stanza, sing. O worship the King, all glorious above. O gratefully sing His power and His love, our shield and defender, the Ancient of Days, pavilion in splendor and girded with praise. O tell of His might, O sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy space, His chariots of wrath the deep thunder clouds form, and dark is His path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light, it streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. The children of dust, as frail in the dewy
trust, nor find me to fail. Mercies, how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Sa ating pagbasa ng banal na salita ng Diyos, scripture reading, tawagin natin si Brother Kimbo. Brother Kim. Buksan po natin ating mga Biblia sa Book of Matthew. Mateo, Kabanata 25. Talata 14 hanggang 30. Matthew chapter 25 verse 14. Tulad din ito ng isang taong maglalakbay, tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala ang mga ari-arian. Binigyan niya sila ng talento ayon sa kanyang kakayahan. Ang isa'y 5, ang isa'y 2, at ang isa'y 1 pagkatapos ay lumakad na siya. Humayo agad ang binigyan ng 5 talento at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5 talento. Gayon din ang ginawa ng 2, at nagtubo naman ng 2 talento. Humayo rin ang binigyan ng 1 talento at humukay siya sa lupa at itinago roon ng salapi ng kanyang Panginoon. Makalipas ang mahabang panahon, bumalik ang Panginoon at pinagsulit ang kanyang mga alipin. Ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit, dala ang 5 tinubo. Panginoon, sabi niya, narito ang 5 talentong ibinigay niyo sa akin, pati ang 5 tinubo. Tumugon ang Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunti, pangmamahalain kita sa marami. Halika at makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, ito po ang 2 talentong ibinigay ninyo, at narito naman ang 2 tinubo. Tumugon ang Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunti, pamamahalain kita sa marami. Halika at makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at ang sabi niya, Panginoon, alam ko pong kayo'y mahigpit. Gumagapas kayo sa hindi ninyo itinanim at umaani sa hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong talento. Ito po ang 1 talento ninyo. Sinabi ng Panginoon, masama at tamad na alipin. Alam mo palang gumagapos ako sa hindi ko itinanim at umaani sa hindi ko inihasik. Bakit mo inilagak sa bangko ang aking salapi? Para pagbalik ko'y may makuha akong tubo. Alisin sa kanya ang 1 talento at ibigay sa may 10 talento. Ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ang wala, pati ang kaunting nasa kanya ay aalisin pa. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Makakapuna po kayo. Sa ating pong sunod na awitin, 351, My Savior First of All. My Savior, first of all. When my life work is ended and I cross the swelling tide. First stanza, sing. When my life work is ended and I cross the swelling tide. When the bright and glorious morning I shall see. I shall know my Redeemer when I reach the other side, and His smile will be the first to welcome me. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand.
I shall know him, I shall know him, by the print of the nails in his hand too. Oh, the soul-thrilling rapture when I view his blessed face, and the luster of his kindly beaming eye. How my full heart will praise him for the mercy, love, and grace that prepare for me a mansion in the sky. I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know him, by the print of the nails in his hand. 3. Oh, the dear ones in glory, how they beckon me to come, and our parting at the river I recall. To the sweet vales of Eden comes home, but I long to meet my Savior first of all. I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know him, by the print of the nails in his hand. Last stanza, 4. Through the gates to the city in a robe of spotless white, he will lead me where no tears will ever fall. In the glad song of ages I shall mingle with delight, but I long to meet my Savior first of all. I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know him, by the print of the nails in his hand. For our last song, number 73, I Know Whom I Have Believed. Awitin natin ang first, second, and last stanza. I know not why God's wondrous grace. First stanza, sing. I know not why God's wondrous grace to me he hath made known, nor why unworthy Christ in love redeem me for his own. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not how this saving faith to me he did impart, nor how believing in his word wrought peace within my heart. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that he is able
to keep that which I've committed unto Him against that day. Last stanza. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I'll walk the vale with Him, or meet Him in the air. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa awiting yan. Panalangin natin si Brother Jundel at siya ay nasa ospital. Masama ang kanyang kalagayan. Sana ay kahabagan siya ng Panginoon. At kalugdan na siya ay bigyan pa ng kalakasan ng katawan. Pag-pray din natin yung kanilang pangangailangang pinansyal. At sana ay makatulong ang iglesia. Pagpanalangin natin ang mga pangangailangan. Tayo dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Magsitay tayo muli. Buksan natin ating mga Biblia sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 16. Ephesians chapter 4, verse 11. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, by which they lie in wait to deceive, but, speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, who is the head, even Christ, for whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. May God bless the reading of His Word. Tayo muli manalangin. Panginoon naming Diyos, lahat ng parangal, kaluwalhatian, kapurihan, at pasasalamat, inaalay po namin sa inyo. Nawang pananambang ito inyong kalugdan, tanggapin at maging kalugod-lugod sa inyo. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, bagabagin niyo kami sa aming mga kasalanang nagawa, pakita niyo ang aming mga kamalian, itamat, ituwid niyo po kami. Sa pamagitan ng iyong mga salita, maliwanagan kami. Maunawa namin, Panginoong Diyos, ang layunin, kalooban, at kagustuhan niyo po para sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na kami ay makaayon sa inyong kalooban at masunod ang iyong mga kautusan. Dalangin namin ang Banal na Espiritu po ang magbigay sa amin ng kaliwanagan. Maging maliwanag sa amin ang mensahe po ninyo. At may taas ang aming Panginoon Kristo, lubos pa namin siyang makilala, at kami ay laging susunod sa Kanya habang kami nabubuhay. Pagpalain niyo po kami, O Diyos, sa banal na pangalan ng Panginoon Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Makakaupo na po kayo. Salamat. Ipagpapatuloy pa rin natin ang ating pag-aaral tungkol sa my goal as a pastor. Last Sunday ay atin pong tinunghayan ang tatlong pangunahing layunin o three major objective ng ministry ng isang pastor. At yan ay mababasa natin
sa verse 12, for the perfecting of the saints, or to equip the church. Secondly, for the work of the ministry. And thirdly, for the edifying of the body of Christ, or for the building up of the church. Sa Tagalog, ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay naglagay ng mga ministro, lalong-lalo na pastor, sa kanyang iglesia ay una upang ihanda ang mga banal o ang mga miyembro. Ihanda sila. Para saan? Para sa gawaing paglilingkod. Para sila ay ma-involve, makilahok, at mag-function sa iglesia sa paglilingkod sa Panginoon. At ang pangatlo, hahantong yan sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, sa ikatitibay ng iglesia. Yan ang layunin niyan. Kaya ang ministry ng pastor nakasentro dyan. Ngayon, paano ito isasagawa ng pastor? Ano ang dapat niyang gawin para may sakatuparan ito? Sa pamagitan ng ministry of the word. Yung masigasig na pag-aaral, pangangaral, at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya ang pastor dapat talaga nag-aaral at mataimtim, masigasig na pag-aaral ng salita ng Diyos. At ipinapanalangin niya na ipaunawa sa kanya ng Panginoon ang kahulugan ng mga salita ng Panginoon. Ngayon, may goal na dapat ma-achieve ang pastor. Kung diligently lang sana, steadily and faithfully, nagagawin ng isang pastor ang kanyang God-given task, by the grace of God, he will be able to achieve this goal. Now, this is the pastor's goal. This should be the church's goal. This is God's will for His church. And it is stated in verses 13, 14, 15, and 16. Kapag tapat na ginampanan ng pastor ang kanyang primary duty, which is, again, namely to equip the saints for the work of the ministry and for the building up of the body of Christ, ganito dapat ang aasahang resulta. So itong ating pag-uusapan sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral, the goal. Verse 13. Till we all come. Bakit gagawin yung verse 12? Ito ang magiging goal, till we all come. Meaning, until the members of the church arrive at a state of complete unity and to entire perfection, maturity, or completeness. And this work must continue. This work must constantly be performed. Ibig sabihin, the ministry of equipping and edifying the church through the ministration of the Word of God. Again, till we all come, or until we all come. This is the goal. Ito dapat ang maabot o marating ng iglesia. At ano-ano yon? Number 1, the unity of the faith. Yan. Hanggang sa tayong lahat, join together, makarating sa kung ano ang dapat nating paniwalaan. Yan. In what we believe. Ito ay pagkakaisa ng pananampalataya. Hanggang sa marating ng iglesia yung tinatawag na one faith. Look at in verse 5. One Lord, one faith, one baptism. At yung faith na binanggit dyan ay hindi lang yung saving faith. Hindi yung faith that saves, kundi this is the body of truth. Ito yung kabuuan ng aral, kabuuan ng doktrina, the doctrine of faith. The body of truth na pinaniniwalaan at pinangahawakan ng iglesia na dapat pare-pareho. It must be uniform. At lahat ng kapiraso ng aral. At wala dapat mamimiss.
kailangan makarating diyan. At ang kahulugan ay na ang ministeryo ng salita ay magpapatuloy hanggang ang mga banal ay ganap na magkaisa sa kanilang pananampalataya. Kaya dapat pare-parehas ng paniniwala. Kasi one body yan eh. Ang church ay itinulad o tinaguri ang katawan ni Kristo. Ibig sabihin, bawat sangkap, bawat kaanib ng iglesia, dapat pare-pareho ang paniniwala. At tama ang paniniwala at hindi yung lagpas ay tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya nga, may utos nga, teach no other doctrine eh. Sa 1 Timothy 1:3, sabi ni Paul, teach no other doctrine. Kaya hindi dapat magkakaiba-iba sa aral. At yan ang dapat siguruhin ng isang pastor. Na ang mga miyembro pare-parehas ang paniniwala, hindi magkakaiba-iba. Kaya dapat ang miyembro hindi lalayo sa aral at paniniwala ng church. Yan. Kaya dapat may unity of the faith. Pangalawa, the unity of the knowledge of the Son of God. Again, in verse number 13. Till we all come in the unity of the knowledge of the Son of God. Or till we all come in the knowledge of the Son of God. Tagalog, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Bakit? Hindi pa ba nakikilala ng mga taga-Epeso ang Panginoong Sus? Sabi nga ni Paul sa 2 Timothy 2:12, kinanta natin kanina, sabi ni Paul, I know whom I have believed. Pero sinabi din niya sa Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him. Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. But nasabi ni Paul na, but that I may know Him. Bakit? Hindi pa ba niya kilala ang anak ng Diyos, si Jesus Christ? Why? Kasi sabi niya sa verse 12, again in Philippians 3:12, not as though I had already attained. Either were already perfect. There you are. Yung kanyang knowledge, yung kanyang pagkakilala kay Jesus Christ, hindi pa perfect. Meaning, hindi pa complete. Hindi pa lubos. Pero sabi niya, but I go on in the hope that I may come to the knowledge. Verse 12. But I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. 13. Not as if I had even now got the reward or been made complete. Sa ibang salin. But I go on in the hope that I may come to the knowledge. There you are. I come to the knowledge of that for which I was made the servant of Christ Jesus. In continuation to that text or to that verse, Paul said, I don't mean that I'm exactly what God wants me to be. In other translation, I have not yet reached that goal. Yung lubos na pagkakilala kay Jesus Christ. But I continue trying to reach it and make it mine. That's what Christ Jesus wants me to do. It is the reason He made me His. Yan ang sinabi sa other translation. So nakita natin na yung knowledge ni Paul of Christ, bagamat great yung kanyang kaalaman, pagkakilala, but it was imperfect. Meaning, not yet complete. He knew but in part. And therefore, nais ni Paul na lubos pa niyang makilala si Jesus Christ. In Philippians chapter 3, if you will turn to that, verse 8, Paul said, Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Ipinagpalit ni Pablo ang anumang meron siya, anumang material na bagay, anumang kaalaman, kapalit ng ganap
lubos na pagkakilala kay Jesus Christ. Excellency of the knowledge of Christ, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung that I may win Christ. So ito po ang goal ni Paul sa kanyang buhay. Ang lubos at ganap niyang makilala si Jesus Christ. At ito rin po dapat ang ating maging goal sa ating buhay. Now going back sa ating teksto, Ephesians chapter 4, in verse 13, therefore, it means, till we all come to the complete, full knowledge of the Son of God. Yan ang maging target. Yan ang goal. Complete, full knowledge of the Son of God. Tamang pagkakilala sa anak ng Diyos. Parehong pagkakilala sa anak ng Diyos. Pagkakaisa ng pagkakilala sa anak ng Diyos. Lumalago sa pagkakilala sa anak ng Diyos. Lubos, ganap, complete na pagkakilala sa anak ng Diyos. Yan ang dapat na tinatarget. Yan ang dapat na maging goal. Ang makilala pa natin ang hiwaga at kaluwalhatian ng kanyang pagkatao at pagkadiyos. Ang hindi masaliksik na kayamanan ng kanyang biyaya. Ang kanyang dakilang kaligtasan. At ang mga pakinabang ng kanyang kaligtasan. Ang lubos pa natin maintindihan at maunawa ng pag-ibig na ipinakita, pinadama at iginawad sa atin ng ating Panginoong Hesus na lampas sa lubos na kaalaman. At ang magkaroon ng panibago at pinalawak na karanasan ng pakikipag-isa sa Kanya. Or hanggang sa tayo ay maging katulad niya. And that is conformity to Christ. At kung nyo matatandaan yan ang ating pinag-aralan, Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to the world, but in Romans chapter 8, conformity to the Son of God. Hanggang sa maabot natin yan. At yung conformity na yan, ay dito yan nagsimula sa lupa pagkatapos ng ating kapanganakang muli. Hanggang sa lubos natin siyang makilala. Pagdating natin doon sa kaluwalhatian, doon natin siya lubos na makikilala. Pero nagpapatuloy yan dito sa lupa. Bagamat ang perfection cannot be attained while we are still here on earth, pero yun ang tinatarget natin. Perfection, complete, full knowledge of Jesus Christ. Kaya patuloy na pag-aaral tungkol kay Jesucristo. Kaya yun ang ating pinagpe-pray, na lubos pa natin siyang makilala. Na tuwing tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, kalugdan ng Panginoon, na ipahayag niya at ipaunawa niya sa atin ang kahulugan ng kanyang mga salita at lubos pa nating makilala ang Panginoong Hesus. Kaya nga may mga verses na may mga utos na tulad na halimbawa, 2 Peter chapter 3 verse 18. Nang sabi doon, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Paglago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. To Him be glory both now and forever. Amen. Ganon din in 2 Peter chapter 1 verse 8, it says, therefore, if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Doon sa pananampalataya, sabi ni Pedro, dadagdagan pa yun. Dadagdagan. Hanggang sa maabot natin ito, yung lubos na kaalaman sa ating Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo hindi maging barren o kaya'y unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
Again, in Colossians chapter 1, verse 10, sabi ron, that ye might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Increasing in the knowledge of God. Napaka-importante niyan sa buhay ng isang mananampalataya. Merong ang awitin na, dati kinakanta ko yun eh, Lord, I want to know you more. Ganda ng awiting yun. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you more. Kasi the more you know Jesus Christ, the more you will fall in love with Him. And the more you fall in love with Him, the more you love Jesus Christ, the more you will obey Him. And the more you obey Him in your life, the more you will glorify Him. The more you please Him. And the more Jesus Christ will be pleased. Constant, continuous knowing of Christ. At yan ang paraan para tayo to be conformed. O yan yung paraan na para tayo ay umayon sa kanyang wangis. Na maging katulad niya. O tayo ay maging katulad niya. Sa larawan ni Kristo. Pangatlo, till we all come. Again in verse 13 of Ephesians chapter 4, till we all come. First, in the unity of the faith. Second, of the knowledge of the Son of God. And thirdly, unto a perfect man. Meaning, unto a complete man. Kaya nga, for the perfecting of the saints. Our goal is to become like a full-grown man. Ipagpapatuloy ng pastor itong kanyang ministry ng pag-e-equip or perfecting of the saints for the work of the ministry, for the define of the body of Christ, hanggang sa ang church ay ma-achieve or ma-attain ang mature adulthood. Yan. Dito, ikinumpara ni Paul ang kalalagayan ng mga mananampalataya sa Ephesus noon sa state of childhood. Ibig sabihin, dati ang church ay sanggol. Ang church ay bata pa. Pero hindi dapat manatili ang church na sanggol. Hindi pwedeng ang church manatiling bata. Kailangan maabot nila yung tinatawag na adulthood. At maging mature adults. Kaya yung perfect man na tinutukoy dito ay tumutukoy sa grown-up man. Meaning the man of mature life. Kaya ang sabi ni Paul, ang dahilan kung bakit nag-appoint si Jesus Christ ng mga ministers, namely pastors and teachers, nang sa ganon yung infant church might be conducted to maturity or become strong like a man at hindi parang mga bata. Kasi ano ba ang karakteristik ng mga bata? Ano ba ang weaknesses ng isang bata? Makakatulong kung babasahin natin Hebrews chapter 5 verse 13. Pero may sinabi rin dito si Paul, mamaya titingnan natin yan. Pero punta muna tayo dun sa Hebrews chapter 5 verse 13. Ganito ang karakteristik ng bata o sanggol. Hebrews 5:13, for everyone that useth milk is unskillful. Ano ibig sabihin ng unskillful? Inexperienced or ignorant. Saan? Look at this. In the word of righteousness. That's doctrine. Pagdating sa doktrina, pagdating sa aral, unskillful pa. Kulang pa sa experience. Or kulang pa sa kaalaman.
Yan, hindi lubos, hindi kumpleto. Kulang, ang laki ng pagkukulang. No? Bakit? For he is a babe. You see that? He is a babe. Meaning babe, baby in knowledge. Verse 14. But strong meat, yan, meaning higher, more elevated doctrines. Hard doctrines, yan. The deep things of God, gaya na sinabi sa 1 Corinthians 2:10, the deep things of God, belongeth to them that are of full age. Ibig sabihin sa mga matured, experienced, skilled, even those who by reason of use, ano ibig sabihin ng by reason of use? Meaning by long use and habit. Ibig sabihin, experiencado na. Dahil sa long use, gamit na gamit niya ang salita ng Diyos, the word of righteousness. Bihasa na siya sa word of righteousness. Have their senses, meaning the faculty of perceiving the truth. Exercise, what? To discern both good and evil. Yan dapat ang ma-achieve ng church. Meron silang capacity, meron silang kakayahan to discern what is good and what is evil. At yan ay ma-achieve through the Word of God, the Word of righteousness. Kaya nga pastor dapat lagi magturo. Pero paano siya makakapagturo kung hindi mag-aaral? Kaya dapat ang pastor, aral. Oh. Kasi ano ituturo niya kung wala siyang pinag-aralan? Tamad mag-aral. You see? Kaya napaka-importante talaga ng trabaho ng pastor eh. At sana lahat ng pastor alam nila yan. Yan ang kanilang priority. Kailangan yung church na kanya pinapastoran makaabot dyan sa mature adulthood. At hindi para mga bata na may kakayanan sila, alam nila kung ano ang mabuti at masama, ano yung tama at mali, ano yung dapat gawin at kung ano ang hindi dapat gawin. Yan ang dapat na maabot natin. Yan ang dapat na malaman natin bilang iglesia ng Panginoon. At tayo gagabayan ng salita ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya ang kahulugan niyan, ang ibig sabihin niyan, sa pamamagitan ng continuous teaching, continuous learning, kasama na ang long experience, mas lalong nauunawaan ng mga Kristiyano ang more elevated doctrines ni Jesus Christ. Nakikita nila yung beauty at value, and they are able carefully and accurately to distinguish them from error. You see? Going back to Ephesians chapter 4. Look at verse 13 pa rin tayo. Andun tayo sa unto a perfect man, meaning maturity, adulthood. Next, till we all come. So continuous pa rin yung goal. Ano yung goal? Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ano ibig sabihin stature dito? It refers to the growth of a man, stature. Yan. Meaning adult age. Hanggang sa makarating sa ganyang stature. Adult age. Hanggang sa makarating sa maturity. And you will notice, take note, that the stature to be attained to was that of Christ. Kaninong stature? Stature of the fullness of Christ. Meaning to say, Jesus Christ is the standard. Yun yung stature na dapat nating maabot. Yung stature ni Jesus Christ. Not in size, not in age, but in moral character. It is to be like Christ. Yung measure or standard to be reached, in other words, is Christ. Or kailangan nating lumago until we become like Jesus Christ.
Kaya mahaba-habang proseso yan, habang tayo nabubuhay, mga kapatid. Hindi na, yun yung sinasabi ni Paul na hindi pa niya natin. Hindi pa niya sinasabing perfect na siya. Nakamukhang-kamukha na niya, katulad na siya ni Jesus Christ. Hindi, ganun din tayo eh. Marami pa rin tayong mga depekto, marami pa rin tayong mga kapintasan. Nandito pa tayo sa laman eh. Marami pa rin tayong mga nagagawang mga pagkakamali sa buhay. Ang maganda niyan, may standard tayo. Meron tayong Word of God. Ito magtuturo sa atin. Para ito magsasabi sa atin kung tayo ba'y nakakaabot na o hindi pa. Kaya yun ang kahalagahan ng pagtuturo eh. Palaging pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, nadidinig nyo sa aking mga panalangin na makita namin ang aming mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. Kasi ang salita ng Diyos ang ating pamantayan. Jesus Christ is the living Word. The Bible is the written Word. The Bible is our standard, our pattern. Dito tayo aayon sa itinuturo ng salita ng Diyos. Dito tayo magko-conform. Dito, ang salita ng Diyos ang gagamitin nating panukat kung tayo ba ay nakakaabot na sa pamantayan o kulang pa. Kaya patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. At sana tayo maliwanagan. See? Sabi diyan, hanggang sa maabot natin the stature, take note of this, notice this, the fullness of Christ. The fullness of Christ, meaning the full measure of Christ. Ibig sabihin, the body of Christ, the church should so advance in piety and knowledge upang maging holy like Jesus Christ. Again, that is conformity to Christ. See? Yan po. Siyempre, yung kaalaman natin, kailangan i-apply natin yan. Knowledge and then application. Hindi puro knowledge lang without application. Pero importante din ang knowledge. Kailangan balance yan. Knowledge and application of knowledge. Because how can you apply what you do not know? How can you apply what you do not know? So you must know first. You must have knowledge, then apply it. Parehas yan. Kaya importante yung kaalaman. Pag walang kaalaman, magkakamali. Lalo na kung may kaalaman, tas mali naman. Kaya nga nung si Jesus Christ ay napako sa krus, di ba nag-pray siya? Isa sa mga prayer niya, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Iyon ang problema pagka hindi nalalaman ang ginagawa. Kulang sa kaalaman Kaya nila pinatay si Jesus Christ, wala silang kaalaman. Hindi nila kilala yung pinatay nila Hindi nila alam na yung pinatay nila, yun na yung Mesaya nila Yun na yung anak ng Diyos. Yun yung Panginoon na tagapagligtas. Kasi kung nakilala nila, hindi sana hindi nila pinatay yun. Yun sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 2. Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 2. Ayan. Verse 7. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the ages unto our glory. Verse 8. Which none of the princes of this age, or leaders, or kings of this world, or this age knew. Yan ang problema, lack of knowledge. Hindi nila alam. For had they known it, kung alam lang sana nila, they would not have crucified the Lord of glory. So yan ang lack of knowledge. But, verse 9, as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. But God hath revealed them. Praise God. But God hath revealed them unto us. Paano? By the Spirit, o by Spirit. For the Spirit searcheth all things, ito, the deep
things of God. Yan ang dapat nating maabot, the deep things of God. At sinesearch yan ng Holy Spirit, tinuturo yan ng Holy Spirit sa church, sa true church ng Panginoon. Kaya yung mga nagtuturo dyan, mga pastor, teacher, guided yan ng Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, that is the Spirit of truth. At ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang church, He shall guide you into all truth. Kaya ang true church, guided ng Holy Spirit. At pag ang true church ay guided ng Holy Spirit, alam nila ang truth. Yan. Kaya nakakalungkot yung mga simbahan na hindi nila alam ang truth. Ibig sabihin niya, hindi sila guided ng Holy Spirit. They are destitute of the truth. May problema ang kanilang simbahan, problema yung pastor. Hindi siya nagfa-function, hindi niya ginagawa ang kanyang tungkulin, magturo. Ituro ang katotohanan, turo ang salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang kanyang complaint laban sa Israel noong panahon sa Hosea, sabi ng Panginoon, my people are destroyed for lack of knowledge. In the New Testament, nirebuke ng Panginoon ang mga religious leaders of His days. At ang sabi niya, ye do err. Nagkakamali kayo, not knowing the scriptures, nor the power of God. Yan ang problema pagka lack of knowledge. Kaya sa isang church, importante na mag-grow sila in the knowledge of the Lord Jesus Christ. How? Through the ministry of the Word. At sa tulong ng Holy Spirit na mag-guide sa kanila into all truth, ma-achieve nila yan. Nakita niyo kung gaano kabigat ang trabaho ng pastor, ano? Tapos yung pastor, kung ano mga gagawin, kung ano mga pinagagagawa. Di ba? Sa halip na mag-spend siya ng much time in studying the Word of God and in prayer. Kaya, defeated ang purpose eh. Kawawa ang simbahan. Kawawa sila. Hindi nila alam saan sila patutungo. Hindi nila alam yung tamang direksyon na dapat nilang puntahan eh. Kasi hindi rin alam ng pastor. Ngayon, sinasabi ko sa inyo yan, mga kapatid, para i-check nyo rin ako. Evaluate nyo ako. Kung nagagampanan ko ba ang aking tungkulin o hindi. Dapat alam yan ng mga miyembro, alam nyo yan. Yung trabaho ng pastor. At hindi yung pastor lang nakakalam at tinatago niya. Di ba? Para pagka yung pastor ay nagkamali, nagkulang, pastor, mukha yatang nakakalimot na kayo sa trabaho ninyo. Dahil kami ay gutom na gutom, hindi nyo kami na-feed ng knowledge and understanding eh. Hindi nyo kami natuturuan ng tama. Kung ano ng mga ginagawa natin sa church na ito. May pabingo. Puro fundraising ang pinagagagawa. Pera eh. Puro pera. Paano dumami? Ay yung spiritual na kalalagayan. Sidetrack na eh. Kaya yan, pinaliliwanag ko sa inyo mga kapatid. At kung sakali, hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal dito. Ang pastor naman, come and go yan eh. Pag tinawag na ng Panginoon yan para umuwi, uwi na yan. Uwi ka na. Time to go home. Oh. Kayo nandito pa. Sino papalit? So pag tatawag kayo ng pastor, dapat alam nyo kung anong trabaho ng pastor, anong gagawin niya sa inyo. Kaya ako sinasabi ito sa inyo. Yan ang ministeryo ng pastor. I-guide kayo into all truth through the help of the Holy Spirit. Paano ba ginaguide ng Holy Spirit ang church sa truth? Siyempre, sa mga minister, sa mga pastor. Kaya ako mga kapatid, palagi ko pinagpe-pray sa Panginoon niya na ako'y gabayan niya, turuan niya, maintindihan ko ang kanyang mga salita at huwag akong magkamali sa pagkaunawa ko sa salita ng Diyos. Kasi baka mali may turo ko sa inyo, lagot ako. Kasi pag tamang naituro, tama din ang gagawin.
Ako'y naniniwala na pag tamang doktrina, magiging tama din ang pamumuhay. Right doctrine will lead to right practice. Right living. See? Kaya truth. Tayo lagi ay sa truth. Ang emphasis natin lagi, katotohanan. Kasi wala namang ibang makapagpapadalisay ng ating buhay kundi ang katotohanan. Basahin natin in John 17, verse 17. John 17, verse 17. Jesus said, nung siya nananalangin sa kanyang Father, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Sanctify them. Pakabanilin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. All scripture is given by inspiration of God, and it is profitable, useful, beneficial. Doctrine, profitable for doctrine, meaning teaching. Profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. We need instruction. We need daily instruction from the Lord. And what is the objective? That the man of God may be perfect or complete, thoroughly furnished, handa palagi unto every good work. You see? Kaya the Word of God ang ginagamit sa pagtuturo. Yan po yan mga kapatid. So dapat magkaroon ng kalaman at yung alam, nalalaman, i-apply. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, mapalad ang mga nakikinig at tumutupad ng aking salita. Yung sinabi ng Panginoon na Ama, patawarin sila sa hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kadalasan naman Ama, patawarin sila sapagkat hindi nila ginagawa ang kanilang nalalaman. Kaya dapat gawin natin. At sabi ko nga, hindi pa tayo ganap, hindi pa tayo kompleto, nagkakamali pa rin. Kaya dapat yung mga pagkakamali, ayon sa liwanag ng salita ng Diyos, pagkatapos na may pakilala ang ating mga pagkakamali, di tatama. Ang maganda nun, alam natin kung ano yung tama. Kaya, kailangan talaga ituro. Hindi mo na nga alam, mali yung ginagawa mo, hindi mo pa alam kung ano yung tama na dapat gawin. Yan ang mabigat. Diba? Ang maganda, nalaman mo ang pagkakamali mo, alam mo rin kung ano yung tama na dapat mong gawin. At paano mo nalaman yan? Itinuro mula sa salita ng Diyos. Kaya lagi mo sinasabi sa inyo mga kapatid, na ang salita ng Diyos, ang ating mga pamumuhay must be regulated by the Word of God. Ang ating kaisipan, ang ating pananalita, ang ating mga gawa, must be regulated by the Word of God. Everything that we do must be guided, regulated by the Word of God. Pag nagkamali, di tama. Kaya nga, panalangin natin lagi, Panginoon, pakita mo sa amin ang aming mga pagkakamali. At matapos mong ipakita sa amin ang mga pagkakamali, itama ninyo kami. Marami pa kasi tayong kulang. Hindi pa tayo lubos. Pero, nagsisikap tayo papunta sa pagiging lubos. Ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Kaya dapat lagi tayong willing na magpatuwid, magpakorek, magpatama. At siyempre, dapat willing din tayong tumanggap ng ating pagkakamali ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na mali yan, mali na yan. Diba? Hindi na tayo dapat mga tuwiran pa. Pag sinabi niya sa kanyang salita, ito dapat mong gawin, ito yung tama, yun ang ating gawin. Yun yung tama Ganun po yun. Now going back to Ephesians chapter 4. Another goal. Una, ang goal, till we all come in the unity of the faith
to the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure, full measure, unto the measure of the full, unto the status pala, full, unto the stature of the full measure of Christ. Now, notice this. Look at in verse 14. That we henceforth be no more children. Ayun, sinasabi natin kanina eh. Di ba? Sabi ni Paul, dapat hindi na kayo katulad ng mga bata. As a church, tossed to and fro. You see that? And carried about with every wind of doctrine. Again, Paul said, be no more children. The church, meaning to say, should no longer be like children, but grown-ups. Grown-ups. Matured adults. Nakaka-discern na sila. Alam nila yung good and evil. They can discern between good and evil. Alam na nila sa buhay nila kung anong dapat nilang gawin ayon sa itinuro sa kanila ng Panginoon through His Word. Yan. Sa pamagitan ng ministeryo ng pastor, the ministry of the Word. Yun. Dapat bawat miyembro alam nila. Dapat ang miyembro alam niya na mali ang kanyang ginagawa at ito yung tama. Dapat alam niya yun. Alam niya kasalanan yung kanyang ginawa at alam niya na dapat hingi siya ng tawad sa Panginoon. Alam niya mali yung ginawa niya sa kanyang kapwa. Alam niya na mali yung ginawa niya sa kanyang kapatid. At itinuro ng Biblia, itinuro sa salita ng Diyos kung dapat gawin. Yeah. Lalo pag kami mga offenses, mayroong teaching ang Bible dyan. How to settle personal offenses. At yan naituro ko na sa inyo mga kapatid. So, hindi na maging katulad ng mga bata. Kasi ang karakteristik ng isang bata, kanina nakita natin sa Hebrews 5, na unskillful inexperience ibig sabihin. Dito, sabi rito, ito karakteristik ng bata toss to and fro. Sa Tagalog, nagpapahapay dito at doon. Sa ibang salin, tinatangay-tangay. So ano ibig sabihin to? This is instability. Right? This is unstableness. Shakiness. Ang mga bata kasi, madalas yan, nagbabago. Sila ay madaling, alam niyo na, mapaniwala, makumbinse, madaling maimpluwensyahan ng iba, or madaling mauto. At naililigaw. Ayaw ng Panginoon na ang kanyang church maging ganun. Na parang bata, na madaling mauto ng alin? Ng wind. Ayan o. Ng carried about with every wind of doctrine. Ito yung simbahan. Pagka ganyan ang simbahan, yung simbahan na yan na madaling mauto, madaling matangay ng hangin, ng wind of doctrine, ibig sabihin niya, yan yung simbahan niya, walang tibayan, walang katatagan pagdating sa paniniwala. Preference lang, hindi conviction. Walang matibay na paninindigan, walang matibay na paniniwala, walang doktrina, o kaya'y mangmang sa maraming doktrina o aral ng Panginoon. Lalo pa naman sa ating panahon, naku po, ang dami mga issue. Anong stand ng iglesia dyan? Tulad niyan, yung divorce, ano stand natin dyan? Homosexuality, ano stand natin dyan? Yung LGBTQ+, at kung ano-ano pa. Sangayon ba tayo sa same-sex marriage? Anong stand natin dyan? Ano, silent tayo? Bahala na sila, wala tayong pakialam dyan. Ba, hindi pwede yun. Ano ang stand natin sa death penalty? Mga ganong issue. At sa marami pang iba.
Dapat meron tayong matibay na paninindigan dyan, ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos. So itong ganyang simbahan, wala silang nakapirming pananaw at prinsipyo. Hindi sila nagtataglay ng mga doktrina na natatag sa kanilang isipan sa pamamagitan ng maingat at matyagang pag-aaral at pagsusuri. Kaya ayaw ng Panginoon niya, the church should no longer be children tossed to and fro, kundi magkaroon ng firmness in belief, firmness in religion, belief, firmness in doctrine, stability, kasama ang stability ng character at purpose na siyang tanda ng isang matured sa buhay. Ang nagiging kahinatnan sa maraming mga simbahan ngayon kasi sila ay sumusuko or bumibigay sa bawat bagong opinyon. Lalo na sa social media, ang dami mga maayon eh. Sumasang-ayon sa mga issue, walang matibay na paninindigan. Sumasabay sa agos, sa trend. Aba, hindi pwede ang church ng Panginoon dyan. Sasama sa agos. Naku, ano ang paniniwala ng majority? Doon na rin tayo. Ba, hindi pwede yun. Nakita niyong turo ni Pablo na hindi dapat tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, lalo na kung doctrine hindi tama. Mali. For example, bigyan ka ng halimbawa, yung palaging itinuturo, God is love, God is love, God is love. Kaya ang pangangatwiran ngayon ng mga LGBTQ, mahal din sila ng Diyos. Na kahit sila ay gumagawa ng kasalanan, katampalasanan, antakin mo yung dalawang lalaki ikinasal, pero ang paniwala nila, Christian sila. At ang nagkasal, pastor! Ang bihira yan. Ano, sasangayon na natin yun? Mali yun eh. Pero ang belief nila, God is love. Kaya kahit na mali ang kanilang ginagawa, mahal pa rin sila ng Diyos. At naniniwala sila, Christian sila. Tama ba yun? Labag yan sa turo. Sa aral ng Panginoon. Maraming ganyan. Kaya sabi nila, huwag nyo kaming kondinahin. Mahal kami ng Diyos. Kayo, napakamapanghusgan nyo. Tama na? Mali. Sasangayin tayo doon. At hindi tayo maninindigan doon. Tatahimik tayo. Yan sinasabi dyan ni Paul. Na hindi dapat maging tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Marami ngayon bumibigay sa bawat pagka may bagong opinyon at sumusunod o nagpapasakop sa patnubay ng bawat bagong guro. Napakarami ngayon ng mga false pastors and preachers, lalo na sa social media. Ang nakakalungkot, yun pa ang pinakikinggan ng karamihan. At yun pa yung napakaraming followers. See? Pero tayo, as a church, alam natin mali. At hindi tayo makikisa dyan. Alam niyo ba yung bagong Pope ngayon? Ang kanyang mission, pag-isahin lahat ng mga naniniwala kay Jesus Christ. Under one flag, under one banner. At yun na naman ang laging niyang binibigyan ng emphasis, God is love. At hindi tayo dapat watak-watak, magkahiwa-hiwalay. Isa lang naman tayo. Madaling masway dyan. Madaling mapaniwala dyan. At marami na mga sumasama dyan. Nakikisa. Si Billy Graham, follower ng Pope yan eh. At yung anak niya, ganun din. Si Frank Graham yata ang pangalan nun. Nakita ko nakikipag-usap siya sa Pope eh. Kaisa siya sa Pope. Yan ang nakakatakot. Ayaw ng Panginoon mangyari yan sa kanyang true church. Ang doktrina o aral ni tinuturo dito ni Pablo ay na dapat meron tayong sigurado at matatag na paniniwala na naayon sa salita ng Diyos. Ano yun?
Dapat nating maingat na suriin kung ano ang katotohanan at matapos matagpuan ito, dapat sumunod dito. At hindi yung susuko, hindi makikiayon pagdating ng bawat bagong guro at bawat bagong turo. Aba, hindi pwede. Teach no other doctrine. At sinong gumagawa niyan? Sabi ni Paul, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Tagalog, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian. You see, daya yan. Maraming mga tao ang nalinlang na daya, dala ng katusuhan ng mga bulaang guro na yan, ayon sa mga lalang ng kamalian, at ayaw ng Panginoon na ang kanyang church ay mabiktima, madaya. See? Yan ang ating binabantayan. Dito dapat mag-ingat ang iglesia. Ito dapat ang laging babantayan ng isang pastor. Ito ang isa sa kanyang very important job, to protect the church from the sleight of men and cunning craftiness by those wind of doctrine, whereby they lie in wait to deceive, to protect the church from false doctrines or teachings. Kaya ingat na ingat si Pablo. Sa 27 books ng New Testament, 14 dyan kay Paul. At ang pinakatema kung bakit si Paul sumulat sa mga churches ay para bantayan, ingatan sila laban sa mga maling aral. Kaya kita nyo, lalo na yung Book of Romans, puro doktrina yan. From chapter 1 hanggang chapter 11, talagang heavily doctrine. Solid. Ganon din ang Book of Galatians. Doctrine. Kasi kailangan tama ang doktrina, tamang paniniwala para tama ang ginagawa. Yan. Verse 15, but speaking the truth in love. You see, the truth is to be spoken. The simple, unvarnished truth. Ito ang paraan para maiwasan ang error. At ito yung paraan para may preserve ang church from error. Truth must be spoken. Kahit na may masaktan, kahit na may ma-offend, kailangan pa rin natin ituro ang truth. Kita yung Panginoong Sus, nung siya nagturo, na-offend yung mga religious leaders, mga Pharisees, scribes, lawyers, high priest, sabi ng mga alagad, Panginoon, na-offend po yung mga skriba Pariseo. Sabi ng Panginoon, hayaan mo sila. Ang hindi itinanim ng Ama ay bubunutin. Na-offend sila sa doctrine ng Panginoon eh. Ano tayo magagawa? Kailangan na ituro ang truth. Kaya pinatay si Jesus Christ, na-offend sila sa turo ni Jesus Christ. Na-offend sila sa truth. Ayaw nila ang truth. Yan ang ating panahon ngayon. Marami sa mga tao ayaw na nila sa truth. They will not endure sound doctrine. They will turn away their ears from the truth and turn unto fables. Ang pakikinggan nila, ang paniniwalaan nila kung ano yung makapagdudulot sa kanila ng kasiyahan. Kung ano lang gusto nila. Palibhasa, meron silang makakating tenga. Ang gusto nilang turo ay yung makakamot ng kanilang mga makakating tenga. Pero yung mga turo ng Panginoon na talagang mag-expose ng kanilang mga kasalanan, ay, ayaw nila yan. Na magtatama ng kanilang mga kamalian, ayaw nila yan. Na magtutuwid ng kanilang kalikuan, ayaw nila yan. Ayaw sa truth. But speaking the truth in love, let's continue, may grow up. By the way, truth should be spoken in love. The reason why we tell them the truth, we teach them the truth, we preach the truth, it's because of love. Kung love yan bakit nyo binabanata, bakit nyo binabakbakan? Yun na nga
Dahil sa pag-ibig natin sa katotohanan. Dahil sa pag-ibig natin sa Diyos na siyang katotohanan. Kailangan sabihin nyo mali Diba? Kasi concern tayo. Mahal natin sila. Itinatama. Kaya siyempre, pag ang tao mali, ayaw niya magpatama, masasaktan. Kaya ang akala niya, binabanatan siya, binabakbakan. At walang pag-ibig. Kaya nga natin ginagawa yan Kaya nga tayo nagtuturo sa mga Armenian Dahil sa pag-ibig Kaya nga ako nagsishare ng doctrine sa mga pastor na kakilala ko Dahil nagmamalasakit ako sa kanila. Kung ayaw nila sa katotohanan, didiwag. Ayaw nila. Basta ako, ginagampanan ko tungkulin ko. Kaya nga, napakaliwanag niya. All scriptures given by inspiration of God is profitable for teaching, doctrine, turuan ka ng tama. For reproof. Pag mali ka, i-reprove ka. Wala ka sa doctrine sa teaching sa tama. Kaya pag wala ka sa tama, i-reprove. Tapos, for correction, itatama ka para bumalik ka sa doctrine, sa truth. And instruction, para turuan kang manatili sa truth. Yan ang purpose ng scripture Doctrine, reproof, correction, instruction. 4. Turo sa yung tamang daan. Pag lumis ka ng daan, sasawayin ka, i-reprove ka. Correction, para bumalik ka sa tamang daan. Instruction, para manatili ka sa tamang daan. Huwag kang alis dyan. Yan ka, manatili ka dyan. Yun ang purpose ng scripture. Tatama tayo sa ating mga pamumuhay. Let's continue. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things. Meaning in Christ. That is to the stature of a complete man in Him. So yung sincere speaking of the truth is the instrumental means of such growth. Which is, continue, who is the head? Even Christ. Pansin nyo, But speaking the truth in love may grow up into Him in all things. Mag-grow tayo kanino? Into Him. Saan? In all things. Kailangan lahat. Sa lahat ng bagay. Yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang kalooban niya. All things. Who is the head? Even Christ. Now, importante ito sa ating pagtatapos. Christ is the head over all things to the church. Dito sa church na ito, si Christ ang head. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako ang head. Pastor ako pero hindi ako head ng church. Si Jesus Christ ang head ng church na ito. Kaya itong church na ito, hindi ko church ito ng Panginoon. Siya ang head Christ is the head of the church and He is head over all things to the church. Sabi ng Ephesians 1:22, and hath put all things under His feet and gave Him to be the head over all things to the church. The emphasis is the church. Now, since Christ is the head of the church, siya masusunod sa church. Hindi po ako. Unawaan niyo po? Ako'y naatasan lang nung head kung anong dapat kong sabihin at ituro. At yun ang dapat gawin. So ito po ang pamantayan at sukatan. Tingnan nyo Ito yung pamantayan at sukatan para malaman kung ang isang church o iglesia ay pag-aari nga ni Kristo o ng pastor. Ito, napakaganda nitong katotohanan ito Nagbigay liwanag sa akin Dito nyo malalaman, itong verse na ito, dito nyo malalaman kung ang isang church ay si Kristo nga ang pangulo o yung pastor. Kung si Kristo nga ba talaga ang head o yung pastor.
Ito tanong, sino ang nasusunod sa church? Yan. Sino yung boss sa church? Sino yung naghahari sa church? Sige, mag-isip kayo ng isang church, ng isang simbahan na alam nyo. Tingnan nyo yung simbahan na yon. Sinong nasusunod sa church na yon? Sinong hari doon? See? Yan ang pamantayan. Hindi po ang pastor, hindi po yung pari, hindi po yung papa, hindi po yung ministro, o sino mang obispo ang masusunod sa church, kundi ang head ng church. Kaya hindi pwedeng umasta ang pastor na parang kanya ang church. Na para bagang pag-aari niya ang church. Sa mga totoong simbahan ng Panginoon, hindi maaaring mangyari yan eh. Kasi simbahan ng Panginoon yan eh. Dapat lahat ng ginagawa sa loob ng church, take note, listen to this, dapat lahat ng ginagawa sa loob ng church ay dapat ayon sa kagustuhan ng head, hindi ng pastor. Ngayon, obserbahan ninyo ang mga simbahan ngayon. Kahit na sa mga Baptist churches, sino nasusunod? Meron akong alam na isang church, namatay yung kanilang pastor. Alam niyo ang pumalit? Yung pastor ng ibang simbahan. By the way, yung church na yung galing doon sa simbahan yun. Nung nalaman niya na yung pastor namatay, tinake over niya yung church. Yes. Siya ang kumuha ng church. Sabi ko doon sa member, bakit niyo pinayagan yung pastor na yun? Hindi naman niya church yan eh. Ba't pumayag kayo? Dapat ang manggagaling na pastor ninyo, yung magiging pastor niyo, dapat galing sa inyo. Dapat ikaw. Kilala ko yung miyembro. Sabi niya, ayoko makilam dyan. Ha? Ay, makilam eh. Kayong kaanib dyan, kayong miyembro dyan. Ayun ang gusto nila eh. Kita mo yan. Saan sa Biblia yun? Local church yun, independent church yun eh. Ang makikialam yung outside there. Kinuha niya yung simbahan. Ako magiging pastor niyo. Ganun eh. Kung mo kaibigan nung namatay na pastor yun, pumayag sila. Biro mo yan. Ito pa, kadalasan sa mga simbahan, pag ang pastor namatay, sino pumapalit? Anak ng pastor. Kita niya? Kahit walang calling, kahit inamin niyang hindi siya tinawag ng Panginoon magpastor, sa music ministry lang daw siya. Napilitan. Nung namatay yung tatay niya, napilitan siya magpastor. Kita niya? Sino nasusunod? Yung pastor. Walang pwede magpastor dito, kundi ako, at pagkatapos ko, anak ko. At pagkatapos ng anak ko, yung anak ng anak ko. Hierarchy. Kita mo yan. Ito pa, pag ang pastor nagkamali, hindi pwedeng disiplinahin. Hindi pwedeng disiplinahin ng mga miyembro. Ganyan ang mga pinagagagawa nila sa mga simbahan nila. Tanong, simbahan ba ng Panginoon yun? Ang head ba ng church ang nasusunod? Ang head ng church, yung pastor, hindi naman yung Panginoon eh. Hindi sila sumusunod sa pattern, sa scripture. Yan ang problema dyan. At ayaw kong mangyari yan sa inyo mga kapatid. Kailangan, dapat alam nyo yan. Kaya akong tinuturo sa inyo. Para hindi kayo maging bulag na tagasunod. Hindi tayo nagloloko, hindi ko kayo niloloko dito. Maraming mga pastor, niloloko nila ang kanilang mga miyembro. Mali na ginagawa ng pastor, tama pa rin sa kanila. Yung mga miyembro hindi makaangal. Kasi yan ang pastor. O kita nyo, siya ang head. Wala silang magawa, hindi nila mapatalsik yung pastor nila.
Hari. Kita nyo? O ngayon sabihin nyo, simbahan ng Panginoon yan. Ba't natin sinasabi yan? Kasi nga mali nga sa Bible eh. At ayaw nating mangyari yan sa mga churches ng Panginoon. Dito sa church at sa mga churches na nanggaling dito. Ay tinuturo natin yan. Hindi pwede yung pastor ang nasusunod. Ang nasusunod dapat yung head ng church, Panginoon. Kaya dapat lahat ng mga ginagawa sa loob ng church ay dapat ayon sa kagustuhan ng head, hindi ng pastor. Ang paglago ng iglesia ay ayon sa head. Ayon sa kalooban o kagustuhan ng head na walang iba kundi Jesus Christ. At, ito pa, ang church ay lumalago ayon sa head. Siya ang pattern. Si Jesus Christ. Dapat tayong lahat ay lumalago sa lahat ng bagay, sabi ni Paul, sa Kanya. Dahil siya ang ating head, si Jesus Christ. It is a growing into Him. Kung saan ang mga kaluluwa, they receive all their grace and increase of it. They receive all their graces and they grow and they increase in it from the head of the church, who is Jesus Christ. Sapagkat siya ang head of influence para mag-supply sa kanila ng kanilang mga kailangan. Dahil siya ang head, dapat ang katawan ay katulad ng head. Katulad sa prinsipyo, sa moral at espiritual na karakter, katulad sa pamumuhay bilang kabuuan. Jesus Christ, our head. May God bless the message in our hearts. Tutuloy pa natin yan. May part 3 pa. Di pa tayo tapos. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, salamat sa iyong mga salita na aming natunghayan. Salamat sa liwanag, salamat sa gabay ng banal na Espiritu. At yan nga po lagi naming panalangin, i-guide nyo kami into all truth. Tulungan nyo po kaming maunawa namin ang iyong mga katuruan, ang iyong mga aral. Maintindihan namin kung ano ang iyong katuruan, kalooban, ang iyong kautusan, at ang iyong mga kahatulan. At yun ang aming gagawin, yun ang aming susundin. I-preserve niyo po ang church na ito in the purity of doctrines and morals. Tulungan niyo po kami, mahabag kayo sa amin, by your grace, makakonform kami sa inyong mga principles, commandments, laws, and teachings, na ang iyong mga salita mag-permeate sa aming mga puso, mag-regulate ng aming mga lakad, ng aming mga conduct, at mamumuhay kami katulad ng pamumuhay na ipinakita at iminodelo sa amin ng aming Panginoong Hesus. Patawarin niyo kami, Panginoong Diyos, sa mga pagkukulang namin, sa mga kasalanan namin. Alam namin, Panginoon, marami pa kaming kapintasan, marami kaming depekto, kulang pa kami. Hindi namin masasabi na kami ganap na, kumpleto na. Nandiyan pa ang laman na nagpapahirap sa amin, yung sinful nature na umiiral pa rin, Panginoong Diyos. Patawarin niyo kami sa mga pagkukulang namin. Kaya naman ang aming panalangin, ipakita niyo sa amin ang mga pagkakamali namin at ipakita niyo rin sa amin kung ano tama upang may tama namin ang aming mga kamalian at ituwid ang aming mga kalikuan. Ang aming panalangin, makakonform kami sa mga aral ng Panginoon Hesus upang kami makakonform sa Kanyang image, to be like Him. Panalangin namin ang mga kaanib ng iglesia, bagabagin niyo rin sila, kilusin niyo ang mga espiritu nila, sila po ay magsipaglingkod dahil nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Gamitin niyo kami, Panginoong Diyos, na maisulong namin ang kaharian ng Panginoong Hesus dito sa lupa. May pangaral ang Ebanghelyo, patuloy kami magtuturo ng katotohanan. At dalangin po namin na meron pang mga maliligtas, mako-convert, makakakilala sa Panginoong Hesus at maparagdag sa iglesia.
Pinagpe-pray namin ng salvation ng aming mga mahal sa buhay, ang mga anak namin, ang mga magulang, mga asawa, mga kapatid, mga kaibigan, kakilala. Mahabag kayo sa mga kaluluwa nila. Iligtas niyo sila, Panginoong Diyos, mula sa kanilang mga kasalanan at makilala nila ang iyong anak na si Jesucristo na siyang Panginoon at tagapagligtas ng mga makasalanan. Pagpalain niyong buhay namin, gabayan niyo kami, paalalahanan niyo kami lagi pag kami nakakalimot. Lalakaran namin ang katotohanan, pamumuhay namin ang iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na maging masikap at masigasig sa pagtupad ng iyong mga salita sa aming buhay. Patnubayan niyo po kami, iingatan palagi, ihadya sa anumang disgrasya, kapamakan, sa anumang uri ng kasamaan. Ang iyong presence lagi ay sumaamin. Pagpalain niyo ang aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita at sa pribilehiyong makapaglingkod sa inyo. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.